Okay, sa ating mga balita, Joe. Okay, ito sir, medyo mainit-init pa. 9.2 billion na new Pasig City Hall project deal nilagdaan na po ni Mayor Vico Soto. So, 9.2 billion na project sir ng bagong City Hall ng Pasig. Aba, yung dati, ano na mangyayari doon? So ito daw po sir ay mayroon ng crack. Kaya kumbaga nagkonsulta po ang mayor na si Vico Soto sa iba pang mga construction firm para pag-aralan itong City Hall na dati. Hindi na po ata pipili talagang yung integridad medyo delikado na. Pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan mamaya pagkat nako ay magbabalik tanaw tayo pagkat meron tayong isinampang kaso doon sa mga naunang administrador ng Quezon City, ng Pasig City. Pag-usapan natin mamaya. Sa iba pa mga balita, ang 2025 budget ng bansa ay sinasabing pinakakurap na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. At ito ay sinabing pinakakurap pagkat mas mataas ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Samantalang sinasabi po sa ating batas na kinakailangan mas mataas ang budget para sa edukasyon kaysa ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Alam po natin ang pondo na ginagasta ng public works ito ay galing sa buwis ng ating mga mamamayan at mula sa mga inuutang sa ibang bansa. Samantala, in-announce ng Department of Agriculture na simula sa araw na to ay mabibili na ang bigas sa halagang 38 pesos per kilo sa Kadiwa Store dito sa National Capital Region. Kadiwa? Nasaan ba yung mga Kadiwa? Nasa Kadiwa. Sa iba pang balita, hindi mga rin natin nakita kung saan yung Kadiwa Store ngayon. Ito naman ay Davao. So, dalawang rice traders sa Davao pinasisilip ng BIR. Inatasan inutusan ng isang mambabatas sa mababang kapulungan sa Kongreso ang BIR upang silipin at imbestigahan ang dalawang rice importer sa Davao. Ito sir ay kailangan daw na silipin. Mukhang mayroong... Bakit sisilipin lang? Kailangan buka yung mata. Bukas na bukas. Pagsilip lang. Baka mamaya magkaroon ng kuliti yun. Sa iba pa mga balita, utang ng PhilHealth sa mga ospital. Mula 2018 hanggang 2023, umabot naman sa 59 billion pesos. Naku, napakalaki pala ito, no? Sobrang laki. Ito ay nasilip din ha. Nasilip ng Senate Committee on Health. Ang isyong ito ay nasilip ayon kay PhilHealth Senior Vice President Renato Mesiaco. Mula 2018 naman hanggang 2024, umabot sa mahigit 3 bilyong piso ang hindi na-claim ng mga ospital. Ayon naman kay PhilHealth President Mandy Ledesma, ang hakbang na ito ng komite ay nabaguhin po ang pulisiya na gawing mas customer-oriented. Bakit ngayon ba hindi? Ang proseso ay kanilang sinusuportahan. Samantala, ibabalik o i-rekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagbabalik sa oras ng trabaho dito sa NCR sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para maibsan di umano ang lalong lumalalang traffic dito sa Metro Manila sa panahon ng rush hour. Kasi ang rush hour ay nagsisimula ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito pala sa NCR, Sir Jigs, ay kalahating milyon pala dito ang nagtatrabaho sa government agencies. Kaya ang sabi nila na hindi naman daw ito bangayan sa ibang mga trabahador during traffic, during rush hour. Kaya ibabalik ang oras ng trabaho dito sa NCR mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Okay, samantala mga kaibigan, tiniyak ng Philippine Insurance Corporation o PhilHealth sa mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso na may sapat silang budget para punduhan ang kanilang bagong expanded health benefits package. Talaga. Okay, so yan po ang mga balita ngayon pong araw na ito.